And dito tayo papunta. And kung ulitin ko, sa tatlong stage, merong underdeveloped, developing, and developed country. Ngayon, nasa developing tayo. And ladies and gentlemen, as I said kanina, ang nangyayari ngayon sa Pilipinas, karamihan pagka naghahanap ng trabaho, hindi dito gustong magtrabaho. Karamihan gustong kasi wala ho ditong opportunity. But ladies and gentlemen, dito pumapasok ang network marketing. Na yung akala mong opportunity na nasa labas, nandito pala. Do you know that when you're making about 200,000 pesos here, that is equivalent to about $4,000 when you're working in the States? Bakit ka pa pupunta doon? Kung yung kikitain mo doon, kikitain mo naman pala dito. Pero hindi lang sa Pilipinas. Dapat mag-aim global ka para kitain mo yun. Pag hindi ka nag-aim global, hindi mo kikitain mo. So, anong point ko? Ladies and gentlemen, as I said, you cannot fail in this business because as a matter of fact, to a lot of you, ito na lang ang choice ng marami sa inyo. Think of yourself right now, especially those who are working already. How many years are you going to give yourself? Ilang taon mo bibigyan yung sarili mo para kumita ng 100,000 dyan sa job na ginagawa? Ulitin ko sa mga nag-work, how many years are you going to give yourself to make 100,000 income in your present job right now? If at the rate that you're going today, kumikita ka ng 15,000 to 20,000 per month, ilang years nyo bibigyan yung sarili nyo na itong 20,000 mo per month sa job mo, mag-i-increase ng 100,000 per month? Ilang years? Lucky guess. Kung nagtatrabaho ka ngayon at kumikita ka ng 20,000 at gusto mo kumita ng 100,000 buwan-buwan sa trabaho mo yan, kailan mo kikitain ko? Ilang years mo bibigyan yung sarili mo para kitain ko? 2 years, nandito ka na? 3 years? 10 years? 20 years? Yung iba hindi mo kasagot. Alam mo kung bakit? Ang sagot? Hindi. Hindi ko kikitain yan. Tama ba? So some of you, ladies and gentlemen, you will even die not making 100,000 a month. Tapos sasabihin mo, mag-fail ka dito. Ladies and gentlemen, I'm telling you right now, you cannot fail in this business. You have no choice. So I'm telling you, simple lang. Do not just play around. Do not just fool around in this business. Do not just play here. Do your best because you cannot fail in Alliance in Motion Global. You have no choice. To some of you, ito napaka-imposible. Hindi nyo na nga pangarap yung 100,000. Ang pangarap nyo na lang mag-increase ng 1,000 a year. Kasi yun ang pwede. Tama ba? Pero sa global, hindi ka pwede mangarap ng gano'n. Masyado na pong nag-shrink ang brain natin pagdating sa pangarap because our environment told us na hanggang dito lang tayo. In fact, kung first timer ka at sinabi sa'yo kikita ka ng 100,000 a month, isa lang ang sinabi ng mind mo. Ano sinabi ng mind mo? Niloloko ka dyan. Tama ba? Kasi ang tamang kitaan, hindi 100,000. Ang tamang kitaan, 12,000. Ang tamang kitaan, 10,000. Ang tamang kitaan, 8,000. Kaya pag ito pinaliliwanag, bilib ka, pwede. Pag ito pinaliwanag sa hindi pwede yan. Loloko tayo na, niloloko tayo na. Manloloko. Alam niyo kung bakit? Kasi iba yung pagkakakondisyon ng isip natin. Kaya dapat lumaki, lumawak, na hindi lang tayo pang 8,000, hindi lang tayo pang 10,000, hindi lang tayo pang 12,000. Tayo po ay pang 100,000 pataas. Buwan-buwan. Bakit? O kaya ka ba ang halaga mo 8,000 buwan-buwan? Na wala kang ginawa yan, sir, yes ma'am. Na kahit araw-araw, isipin nyo, ilang tao ang araw-araw nagre-reklamo sa sweldo, sa trabaho, sa boss, sa kumpanya, sa traffic. Pero magugulat ka, araw-araw pasok pa rin siya ng pasok. Ilan sa inyo yung gano'n? Reklamo, pero pasok pa rin ang pasok. Ilang tao yung gano'n? Why? Kasi walang choice. Yung ba tipong pagtimplahan mo yung boss mo ng kape, magtatataas limang nasa harap niya. Timplahan mo man tinaplahan. Nervyusin na lang, hindi ka pa bibigyan ng tipas. Pero kailangan mong gawin. Na-realize niyo ba yun? Yes! Kasi, bakit yan? Sinatsaga mo na lang. George, wala kasing
AIM Global ngayon, yung akala mong wala kang choice, dito, may choice ka na pwede magbago ang buhay mo. Tapos hindi mo gagalingan. Tapos ikaw ay konting discouragement lang, ayaw mo na. Ma-enjoy ka lang, ayaw mo na. Hindi ka na kumita ngayong week na to, ayaw mo na. Kaibigan ng babaw naman, ang pinaglalaban mo dito, pagbabago ng buhay mo. Tatamaan ka talaga. Tatamaan ka talaga. Dahil ibig ko sabihin, huwag kang papayag dito. Bakit? Naalis ang mata ko. Halimbawa, naalis. Sabi ko sa'yo, akin na yung isang mata mo, bilhin ko 50,000. Total, may isa ka pa naman eh. Ibebenta mo. Halimbawa, dalawa naman ang kidney natin. Yung kidney ko, sira. Bilhin ko yung kidney mo, 50,000. Total, dalawa naman eh. Ibebenta mo, hindi? Hindi. Halimbawa, puso. Puso. May kalahating million ako, puso. Kailangan ko, kasize ko puso mo. Bilhin ko kalahati. Bilhin ko yung puso mo. Kalahating million. Ibebenta mo, hindi? Naputol ang kamay ko. Right hand. Bilhin ko yung right hand mo, 10,000. Total, may isa ka pa naman yung left hand. Bibigay mo. Oh. You are worth millions. Bakit ka pumapayag sa 8, 10, 12,000 a month? You are worth millions and millions of pesos. Ang halaga mo, milyon. Bakit nandito ka? Bakit nandito ka? Tapos ayaw mo mag-aim. Tapos ayaw mong galingan dito na ang kikitain mo dito more than this. This is just the initial. But ladies and gentlemen, let me tell you, pag nag-break mo na sa sarili mo yung 100,000 a month, the 200,000 a month is easy. Pag nag-break mo na yung 200,000 a month, the 300,000 a month is easy. Why? Nung araw, merong tinatawag na 4-minute mile. Kwento to totoong buhay ko. For so many years, it was very possible for human na tumakbo ng 1 mile in 4 minutes. It was very impossible for human. In-explain kaya ng mga scientists bakit walang makaka-break ng record na yan. Number 1, kasi ang tao, dalawa lang ang paa. Number 2, nakatayo tayo, ang resistance sa wind pag tumatakbo ka, pataas. Number 3, depende sa body weight, mahihirapan talagang tumakbo yung tao. Within 4 minutes, kinalculate nila. But ladies and gentlemen, in the 1950s, in the name of Roger Bannister, isa siyang runner from the United Kingdom. Ladies and gentlemen, dared to break the 4-minute mile. Ladies and gentlemen, tinakbo niya yung 4-minute mile. Guess what? Natapos niya in 3 minutes and 58 seconds. Breaking the record. This is amazing. The following year, there were 10 people who broke his record. Guess what? In the following year, there were hundreds of people who were able to break the 4-minute mile. Ngayon, hindi na po pinag-uusapan ang 4-minute mile. Ako, sa dami ng tao na kaya nang takbuhin yun, hindi na siya issue. Bakit nagkagay? Kasi for some time, ang tao naka-condition sila na hindi kaya ma-break yung 4-minute. When the time na ma-break ng Roger Bannister yung 4-minute mile, naisip ng ibang tao, kaya pala. The moment na in-accept ng tao na kaya niya, nagagawa niya. Kaya the following year, may 10 tao na naka-break ng record niya. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung parang 4-minute mile. Ang pagkakakondisyon mo parang ang hirap na to, but let me tell you, sa AIM Global, madaling kitain to. At pag ito kinita mo, mabilis na yung susunod na 200,000 pesos. Now, picture yourself. Huwag niyong gawin ng AIM Global. Saan yung kikitain ko? Huwag niyong gawin to. Ano ba naman kaibigan yung 1 year magsama-sama tayo? Sabihin mo na mahirapan. Pero kung after 1 year from now, nag-100,000 piso ka naman. Sulit o sulit na sulit? Sulit! Sulit! See? A year. Basta sa 1 year na yun, galingan mo. Basta sa 1 year na yun, naka-mindset ka, I will not fail in this business. Sa 1 year na yun, naka-mindset ka, nagkagalingan mo talaga. Sa loob ng 1 taon yun, ano ba naman yung 1 year na paghihirapan mo? Sama-sama naman tayo. Kung nag-100,000 piso ka naman yun. See yourself making that much. Anong gagawin mo pag hawak mo na 100,000? Magkano yung bigay mo sa nanay mo? Sa mga estudyante nandito?
Iba sa buhay, iba rin kahit pa paano if you enjoy your life. Ako, I was one of the less privileged people in this world na hindi na-enjoy ang pagkakabinata. You know why? I had to work. Hindi ko na-enjoy ang childhood ko. Bakit? Ang dami namin magkakapatid. 7. Nagpapamily planning pa tatay ko. Tig isang taon na nagbuhat, bawat isa. You can just imagine. Iba sa bata, o ngayon, subukan mo sa nanay mo. Humingi ka ng pera, Nay, pwede naman, pahingi naman ng pang-gimmick. Ako, batukan ka pa ng tatay. Ang hirap ka ng pag-aaralin, hingi ka pa ng pang-gimmick. Pero pag ikaw, estudyante, kumikita ka, pwede mong sabihin sa nanay at tatay mo, Nay, tay, ito 1,000, ha? Gigimik ako. Pwede? Pwede? Diba? Nay, ito 2,000, ha? Gabi na, papaalam ka, di ba? Siyempre, ayaw ka ng payagan. Ito po 2,000, sandali lang, gigimik ako. Pwede, tama. Iba-iba yung pakiramdam na yung ikaw yung nakakabili ng gusto mo. Iba yung pakiramdam na sasabihin mo sa nanay at tatay mo, Nay, tay, don't work anymore. Ako na po ang bahala. Maganda na kinikita ko sa info. Diba ang sarap nun? Yung mapahinto ang mga magulang sa pagtatrabaho. Ang sarap nun, tama? Kaya bakit ito kinikita mo? Ito. 8,000 naman. Nay, tay, huwag na kayo magtrabaho. Palalayasin ka ng tatay mo. Sa mga estudyante nandito, goal niyo ba na mapahinturin yung parents niyo sa pagtatrabaho? Goal natin yan because sometimes life is so hard for them na tumatanda. Gusto natin mag-enjoy na lang sila, umupo na lang sila. Unfortunately, sa capacity na kinikita na meron tayo, hindi natin magawa yun eh. Pero pag naging global ka, naging successful ka dito, pwede yun. I remember my mom, yung mami ko, negative yun eh. Napaka-negative. Lalo na nang unang paycheck ko, 1,253. Sabi sa akin, tigil-tigilan ko na daw. Pero I moved on. I pursued. I kept on. Bakit? Alam ko na I cannot fail in this business kasi dito nakasalalay ang pangarap ko. Tuloy ako. 11,600 na yung second paycheck ko. Dito, maingay nanay ko. Pagdating dito, wala na ako narinig. Pangatlong cheque ko, nag-53,000. Ayan. Hindi ako nakatulog niyan. Hindi ako nakatulog. Kasi, kinukuha namin dati yung paycheck namin, cheque talaga. Hindi siya ATM or whatever. Cheque, kukunin mo. Yung cheque na yun, especially designed ng BPI for distributors like us. So, kukunin mo yun sa managing director. Punta ko sa managing director, sabi sa akin, upline ko ng sponsor ko. Pare, samahan kitang kumuha ng check mo kasi alam ko na kung magkano, nasilip ko. Sabi ko, bakit pa naman? Kasi syempre, mga top distributors sila, medyo may access na sila sa loob, nakukuha. Alam na nila, kilala na nila yung mga gumagawa ng mga paycheck. So, sinamahan ako ng kaibigan ko. Pagkarap ko sa managing director namin, ang pangalan niya, Napi Goals. Sabi sa akin, ikaw pala si Jurgen. Yes, ma'am ako. Here's your paycheck. Nakita ko yung check ko. 53,000. Nihinig ako. Meron kang pipirmahan na ledger eh. Nandito yung pangalan mo, susulat mo dyan, tapos dito pipirma ka. Parami kayong pangalan dyan. Alam niyo, yung ang tawag dyan, yung parang na-receive mo. Alam mo na nakakita ko itong 53,000. Pipirma ko, ballpen. Nihinig ako, hindi ko may-shoot. Nihinig ako eh. Alam mo, sabi ng kaibigan ko, nakikita ko, hinig. Sabi sa akin, Brad, hinig ka dyan. Simula pa lang yan. Lalo ko hinig. Simula pa lang yun. Eto na, nung pinapalit ko na sa bangko, wala pa akong ano nun eh. Wala pa akong ATM, papapalit mo sa bangko, mapa-encash mo sa baba lang ng building namin. Kailangan ng 2 ID. Eh yung June, sinamahan ako magpapalit. Ang sarap ng excited. Ang haba ng pila, kasi lahat kayo nagpapapalit. Ang tagal naman. Eh kasi iniisip ko, ang 53,000, ang kapal na pera niya. But to my disappointment, pagdating ko sa counter, minis lang pala. Tig-1,000 binigay sa akin. Yung mukha ko parang bumagsak. Tinapalan ko ng mukha ko, sabi ko sa teller, Miss, pwede bang tig-100? Tig-100? Kasi nakapicture ako, tig-100. Sabi niya, sandali lang. Alis ko, pagbalik, may hawak, ang kapal. Alam mo yung nakabundle ng 10,000, kapal.
Ilisanda. May machine count pa. Ito ako. Tapos inabot sa akin. Pag-abot sa akin, di ba, it's prudent na pag inabot sa'yo, bilangin mo din, di ba? Kaya lang dahil ang haba ng pila sa likod ko, pare-pareho akong distributor, sabi ko, Miss, okay na, pahingin na lang po ng envelope. Sa envelope, dalawa. Kasi kapag masyado, pag isa. Isa dito. Isa dito. Kaya lang hapon pa lang yun, hindi pa ako makauwi. Mag-network pa ako sa gabi. So, nandito lang sa bulsa ko. Sabi ko sa sponsor ko, June, pag uwi mamaya, ihatid mo ako. Baka ma-hold up ako. Yun lang, di ba? Di nasa opisina pa ako namin, may 53,000 magkabila ako. Dahil alam mo, meron ka dito, yun nga, habang bumuko, baka mahulog. Tapos pag-uwi ko, kasi double deck kami, yung brother ko, yung elder brother ko, nasa baba ako sa taxi, may lampshade ako maliit sa taxi, double deck. Di pa ako kumakain, nalis ko lang yung sapatos ko, medya, akin ako, binuksan ko lampshade. Binila. Tapos alam mo yung bilang na pag nagkamali ka, ay, ulit. Anyos ako, yung bibilang ako ganyan. Tapos pag baliktad yung mukha ni Rojas, alam di ba siya? Rojas, ayos mo. Iba? Iba talaga. So yun yung mindset ko, isipin mo, tapos hinati ko. Hinati ko yan, hating kapatid kami ng nanay ko. Sa kanya yung 25,000, sa akin yung 20. Sinaperate ko. Tapos nasa ilalim ng unan. Makatulog talaga. Gusto ko alas 9 na eh. Para bukas na yung shopping mall, etc. Eto na. Nung narinig ko nang may nagtitimpla ng kape sa baba, marinig mo yung kilagsing nung etc. Sabi ko, gising yung nanay tatay. Baba. Pagbaba ako, sabi sa akin, aga mo. Hindi po na. Okay na. Maganda na po yung kita natin. Sabi ko, eto pa. Kita yung envelope. Gulat, tapos pagkita ng envelope dahil makapal eh. Napatitig sa akin. Pagtitig sa akin, alam mo yung sobrang tuwa na mangingiyak, ako tumalikod na. Bakit na ako? Kaya may narinig ko, nag-usap yung nanay at tatay ko sa baba. Sa apartment namin, sa second floor kami, nanay at tatay ko sa baba. Sabi ng tatay ko, magbawas ng dyaryo. Tignan mo na, yung anak mo, dinidiscourage mo, ngayon okay na. Sabi ng nanay ko, ano ka? China-challenge ko lang yan. Challenge to, makapag-quit na ako. Talaga. Tapos, ano mo yun, pag-gabi, umuwi na ako, sabihin sa akin, anak, ano gusto mong ulam? Pag-init kita, gusto mo? Samantalang dati, pag uuwi ka, tapos yung elder brother ko nandun, kumakain na kami. Dumating na yung elder brother ko na nagtatrabaho, ECE kasi nag-work siya somewhere in Makati. Pag dadating, dahil ako, wala pa akong trabaho ng time na yun, di ba mapapansin? O, tabi-tabi kayo, kuya mo nandiyan na, tabi-tabi ka. Hawa-hawa ka talaga, di ba? Di ba? Parang may kuya mo ng baso, di ba? Pero nung ako, ganito na, iba na. Mahal na. Mas mamahalin ka pala niya pag malaki na entrega mo. Tapos lumaki. 11 months after that, I was driving my car. And they were very surprised kasi ginawa ko sa amin one Saturday afternoon. Hindi ko pinick up sa showroom, sa casa. What I did, nagkaroon kami ng transaction outside, pinadeliver ko sa bahay. Sabi ko, just page me, kasi may pager pa nun. Kung parating ka na. Hindi naman alam ng ahente, saan yung bahay namin, compound kasi. Pagpasok ba naman dun sa... Pero alam ko na, kinakabahan na ako. Alam mo, pagka magkakamalas na ka, nakabahan ka. Pag yung pangarap mo, nandyan na, nakabahan ka. Kumakain kami lunchtime, ha? Alam kong parating na eh. Narinig ko na yung boses. Sabi ganito, bilang kotse bago. Nandito mo ba si Mr. Gonzales? Eh, di ba yung tatay ko, Mr. Gonzales? Sabi ng tatay ko, ako yun. Bloopers eh. Sabi ka ng kotse, ako yun. Kala nyo, nanalo na siya ng sweepstake. Tapos yun, sabi ng tatay ko, gulat na gulat. And hindi ko na naubos yung kinakain ko na, yung tuhod ko, nanginginig. Practically, I can never forget that day. Nasa harap ko yung sakit ko, hindi ko na nakain yung lunch ko. We were so happy, mga kapatid ko, mga
nanay tatay ko. Hanggang dinner, hindi na ako nakakain talaga. Yung sasakyan. Hanggang makatulog ako. Yung natutulog ka, pero ay, sarado ba yung ilaw ng kotse? Sisilipin mo na ako. Kasi naka-blinds kami. Kaya, Iga, sarado ba yung pinto? Yung gumagawa ka ng dahilan para masilip mo. Just imagine that. Di ba nakakatuwa? But years after, months before that, bakit nagagawa? Kasi naka-mindset ako, nakakondisyon na ako. Na dito magbabago ang buhay ko at hindi pwedeng mag-fail ako sa negosyo. Yun yung picture na gusto ko ipakita sa inyo. How would 100,000 pesos help you? Magkano may bibigay mo sa nanay mo niyan? Anong renovation na pwedeng gawin ito sa bahay mo? Anong type ng eskwela na pwede mong pag-aralan ng anak mo? Dahil dito. Anong gamit sa palagay mo, dream mo na hindi mo mabili? Pero nung kumikita ka rin ito, mabibili na. Kasi iba rin eh. You know, of course, the money itself is not, hindi ka dito magiging masaya eh. Alam mo saan ka magiging masaya? Sa feelings na dala-dala nito. Totoo yun, gusto natin yung mga dreams natin, but at the end of the day, hindi naman pala yung dream. Kaya natin gusto yung dream, kasi gusto natin magkaroon ng magandang feelings. Yun ang habol ng humankind, ng mankind. Yung human, ang gusto niya maging masaya. Kaya siya may dreams para makuha. Magiging masaya kasi siya pag nakuha niya yun. Eh, dito ang ibibigay doon. Not the money per se. Ang ibibigay nito yung feelings. And for me, it is worth fighting for. Kaya uulitin ko, do not just play around. Do your best in doing the business because you cannot fail in network marketing. To some of you, ulitin ko, you may have no choice anymore. Bakit ito na lang yun? Nakuha niyo ba? Nakuha niyo ba? Yes! Kaya pag ginagawa niyo lagi ito, everyday nagagawin niyo in global, ang isipin niyo, yung mga pangarap niyo, yung mga gusto niyo makuha, yung mga narinig niyong kwento sa akin na nakaroon ka rin ng sasakyan. Mag-e-encash ka din ng pera sa Bangko de Oro. Sasabihin ko din sa teller, pwede bang tig-100? Nakuha niyo ba? Next slide, please. So, results, okay? Well, pinag-usapan na natin yan. Nabanggit ko na yan. Now, bakit maganda ang networking? Ano ang advantages nito? Versus corporate or a typical employment. Now, number one, corporate jobs are not abundantly available because of continuous downsizing. Totoo po ito, because lalo na sa States ngayon, every week, kung magkakapanood din yung news no, sa job index nila, every month, there is a loss of a job to around 400 to 480,000 job losses a month sa Amerika. Nangyayari po yan because of continuous downsizing. And totoo to, pag nagda-downsize ang company, hindi ganun karami ang trabaho na available. Now, bakit maliit ang sweldo? It's just a typical law of supply and demand. Dahil mas marami ang supply kaysa sa demand, ano mangyayari? Barat ang sweldo natin. Kasi kung ikaw, ayaw mo na ganitong sweldo, me, as a company, as an owner, I can still look for another job applicant. I can still look for many people who wanted that job. Kaya dito, tsatsagain mo. Kasi ulitin ko, mas kukunti po yung available na trabaho kaysa sa mga taong gumagraduate o naghahanap ng trabaho. Employment versus M&M, corporate jobs are not necessarily what you want. Because yung gusto mong trabaho, baka hindi pa available. Tama ba to? Yes. Take a look at the call center industry. Yung call center industry, tanong, pag nakita, may call center ho ba rito? Meron na lang. Sa Manila, dami kasi. Makikita niyo sa call center industry, lahat ng mga tao, iba-iba ang mga kurso. May mga nurses, may mga engineers, may nasa sales, iba-iba. Why? Kasi ang reality niyan, karamihan ng mga nag-a-apply ng trabaho, hindi pa available yung trabaho nila. Kaya mag-a-apply na lang sila ng trabaho na pwede nilang pag-tsagalan. What else? Number 3. Corporate jobs are not based on your time because they have fixed office hours. Pag nag-work ka, hindi based sa oras mo kung ano yung gusto mo. Naka-base saan? Sa fixed office hours. Pwede 8 to 5, 9 to 6, 10 to 7, depende. What else? Speed of your corporate job is not based on your time because of regular performance expectation and appraisal system. Ito yung tinatawag na
Performance Management System, PMS, ng maraming corporate work jobs. Na every month, every end of the month, meron kayong, or every quarter, or every semi-annually, meron kayong PMS na tinatawag. And dito binibase yung promotion mo sa PMS na yan. Unfortunately, pagdating sa PMS, kahit deserve mo nang ma-promote, pag walang opening, hindi ka pwedeng ma-promote. Ito masakit. Pag walang opening, hindi ka mapopromote. Ano ipapanalangin mo? Na mamatay na yung nandun para ikaw na kasunod. Ayun ang maganda. Pag kasunod ka na, yung nasa baba mo, pinapanalangin naman, matanggal ka. Karma-karma lang. Ano pa? Corporate jobs never pay you what you are really worth, but what your job is worth because of the concept of job qualification and pricing. The CEO of the firm always gets the highest pay, while the newcomer rank and file employee will never get paid higher than the company's CEO. Dito sa portion nito, laging ina-accuse ang networking na pyramid. But let me tell you what is the real pyramid. Ang isang karakteristik ng pyramid, nasa taas lang ang kumikita. Yung nasa baba, they never get the same opportunity anymore as to those compared to those people who went in first. Sa atin, hindi nangyayari yun. Kasi dito, kahit nasa ilalim ka, kahit nauna yung upline mo sa'yo, pwede mong ma-out-earn yung upline mo, lalo na kung mas masipag ka. Irrelevant of time. Kung nauna ka o nauna siya. Nakukuha niyo mo ba ako? Yes. Pero dito sa corporate, hindi pwede yun. Ito yung CEO o may-ari. Ang kasunod yan, Vice President. Kasi normally, ang CEO, President na yun. Pagkatapos ng Vice President, mga Senior Vice Presidents, SVPs. Pagkatapos ng Senior Vice Presidents, ano na? Mga managers. Managers. Pagkatapos ng mga managers, ano na? Assistant managers. Assistant managers. Pagkatapos ng assistant managers, supervisors. Pagkatapos ng supervisors, assistant supervisors. Pagkatapos ng assistant supervisors, yun na po yung rank and file. Now let me ask you, pag nasa employment ka and rank and file ka, nandito ka, is there a possibility na yung income mo, mas taasan mo itong mga to? Kaya hindi po networking pyramiding. Ang tunay na pyramiding, employment po. Huwag kayong magagalit. Totoo kasi. May isang concept about employment na pag nagsisimula ka, ganito yan, versus networking. Eh, tatandaan niyo mabuti ito, lalo na sa mga leaders, especially if you're training your group already. Ito yan. Pag nagsisimula ka sa trabaho mo, dahil single ka pa, ang income mo parang ang laki. Kasi para sa'yo lang. Ang need mo, maliit pa. So after you graduate, probably around 10,000 mabubuhay ka kasi ikaw lang naman. And you find 10,000 quite big for you. Kasi other than that, most parents naman, they never oblige their children to give money to them. So, kaya lang, as you age, as you get married, ano nangyayari sa income mo? Paliit na, paliit. Until such time na yung income mo before, yung capacity para mabili yung mga needs mo, hindi na ngayon nagkakasya kasi nagkakaanak ka na, you have to send them to school, you have to pay the bills. Until such time, you find your income masyado na maliit. Nagkakayari ito, hindi? Totoo po ito. May study na ginagawa dyan from you being a single after school, magtatrabaho ka, ang income mo malaki pa. Pero palit ng palit ng palit ng palit ng palit. Sa networking, baliktad. Dito pag nagsisimula ka, ang liit. Ang liit. Pero tsagain mo lang. Darating na panahon, palaki ng palaki ng palaki ng palaki ng palaki ng palaki. Now, sabi ng nanay ko before, 1,253 ang una kong kita sa trabaho ko. Pinapukwit ako, George, wag ka dyan. Hindi ka dyan sigurado. Sa trabaho mo, sigurado ka, 18,000 buwan-buwan. Alam mo, tama yung nanay ko. Kayo, ano gusto nyo? Sigurado, hindi sigurado. Di ba gusto mo sigurado? Ganun din yung nanay ko. Sabi niya, doon ka sa sigurado. Wag ka dyan sa hindi sigurado. Ulitin ko, ano gusto mo? Sigurado, hindi sigurado. Di ba sigurado? Pero tama yung nanay ko. Hindi nga talaga sigurado. Bakit? Sa ano ko, first check ko, 1,2. Second check ko, 11,600. Dito, 18,000 pa rin. Tapos 53,000. Dito, 18,000. Dito, 65. Ito, 18. Ito, 75,000. Ito, 18. Ito, 89. Ito, 80.
Ito 95, ito 80, ito 105, ito 80. Ngayon, ano mas gusto nyo? Sigurado, hindi sigurado. Talaga, akala ko ba? Di ba? Balimbing kayo eh, balimbing. So, tama sila, hindi sigurado. Bakit? Kasi paminsan-minsan, 100,000, minsan-minsan, pa 200,000. Yeah. Diba? Kaya pag sinabi hindi sigurado, mas maganda. Kasi pag sigurado fix, pag hindi sigurado, gumagano. Ang income dito, pag tinignan nyo sa graph, gumaganyan, nagpa-fluctuate. Pero overall, pag tinignan mo siya, pataas o pababa? Pataas. Yan ang Alliance in Motion Global. Oh. Corporate rank and file do not get to leverage their time. Ang pinakamataas na leverage sa corporate, sino? CEO. Lahat. Empleyado niya eh. Pero pag nato ka na sa baba, wala ka ng leverage. Sa global, hindi ganun. Kahit nasa baba ka, gusto mo na leverage, mag-recruit ka lang. Lalaki pa rin ang grupo mo, magkakaroon ka pa rin ng leverage. Ito, ang advantage ng MLM versus employee. Well, isipin mo mabuti. Bakit maraming hindi mayaman? If you're working. Kasi wala kang leverage. Ano ba yung leverage? Okay? You only work 8 hours a day. 5 days a week. Tapos, 4 weeks per month. Ilang oras ka nagtrabaho sa isang buwan? 8 hours a day, 5 days a week, 4 weeks per month. This is 8 times 5, 40 times 4. This is 160 hours per month. Now, let me ask you. If you are being paid, kung binabayaran ka ng 100 pesos per hour, malaki, maliit? Ulitin ko. Kung ang sweldo mo 100 pesos per hour, malaki, maliit? Malaki yun. Magkano minimum wage dito? 239 whole day yun. Kaya yung 100 per hour, malaki yun. So, sabihin na natin, ang sweldo mo 100 pesos per hour. Magkano sweldo mo per month? 16,000. Kung 200 ang sweldo mo per hour, magkano sweldo mo? 32,000. Kung 400 ang sweldo mo, 64,000. Now, tingnan niyo mabuti ito. Sino yung nasa bracket na to? 16,000 below. Wala magtataas ng kamay, naiya. Ito, sa 100 pesos per hour, 16,000. Imposible pa. Lalo na tong 32, lalo na tong 64. You get my point? Why? Kasi you have only limited time to work. 8 hours a day lang. Kasi nag-iisa ka lang eh. You depend on your two hands. Ang network marketing, hindi ganyan ang concept. Ang leverage, hindi ganyan ang concept. Tignan nyo si Luciutan. Luciutan may 80 hours din a day. Yan din ang oras niya. But guess what? He has more than 40,000 employees all working under him. Kaya ang oras ni Luciutan araw-araw, hindi 8 hours. Because he was able to multiply his time through 40,000 employees. He has 320,000 hours per day. Sabihin mo na si Luciutan kumikita ng 10 piso kada isang empleyado. Kasi kumikita siya dyan, tama? Oh. Times 10 pesos kada empleyado. Magkano kinikita ni Luciutan? 3.2 million a day. Ano secret niya? May 8 hours din siya. Ano ang sikreto niya? He was able to multiply himself. Kaya kailanman, hindi magiging financially free ito. Kasi nag-iisa lang siya. Kumbaga sa tao, dito ka lang nakadepend sa dalawang kamay mo. Pag nag-networking ka, nag-leverage ka, hindi ka ganyan. Ang dami mong kamay. Nag-gets niyo siya? Yes. This is mathematically proven. Now, meron tinatawag na 40-year plan and 4-year plan. Yung 40-year, ito yung formula na ginagamit ng mga taong obsolete formula. After nila mag-work, they work from the age of 20 hanggang maging 60. 40 years nagtrabaho. Karamihan na nagtrabaho ng 40 years, survey says
nilagyan nila ng statistics. Nilagyan nila ng statistics na yung nag-retire ng 16 after 40 years. Nag-retire ng 16 after 40 years. Alam mo ano buhay nila? Ito, 40% doon, patay na. Okay? 30% are broke. 30% are broke. 20% are